Good morning, magandang umaga po sa lahat. Welcome to my channel. Brother OG De Leon po at welcome sa ating Bible reading or Bible study na naman ngayong umaga. At ang ating babasahin po ngayong umagang ito ay ang Isaiah 17 verse 12 to 14 po. Isaiah chapter 17 verse 12 hanggang 14 ang ating pag-aaralan na naman ngayong umagang ito, no? At mag-umpisa na po tayo. Sabi po dito sa 12, verse 12 po, ang ingay ng napakaraming tao ay parang ugong ng karagatan. Rumaragasa ang mga bansa na parang hampas ng mga alon. 13, Nagkakaingay ang mga bansa na tulad ng daluyong ng tubig. Ngunit pinigil sila ng Diyos. Sabi po, ngunit pinigil sila ng Diyos. Parang alikabok na inililipad ng hangin sa ibabaw ng burol at dayaming tinatangay ng ipo-ipo. Verse 14 po, sa gabi magsasabog sila ng sindak, ngunit pagsapit ng umagay, wala na sila. Tayo po ay manalangin, magsiyuko po tayong lahat. Yes Lord, Father God, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat na naman po sa umagang ito dahil kami na naman ay makakapagbasa, makakapag-aral, makakarinig ng iyong mga makapangyarihang salita, O Diyos. Salamat Lord sa pagkakataon na naman na ibinigay mo sa amin, O God. Salamat Lord, salamat Jesus, salamat Holy Spirit, O God. Lord, inaangkin na namin ang katagumpayan ng aming gawain ngayong umagang ito, Father God. At nawa, Father God, bigyan mo po kami at ako ng lakas ng loob, talino, sipag sa aking pag-share o pagbabahagi ng iyong mga salita. At nawa, Lord, uh, lahat ng iyong mga salita nawa ang lumabas sa aking bibig, Lord. Nawa lahat din ng iyong mga salita, Lord, ay maisa puso't isipan ng bawat isa sa amin, lalong-lalo na maisa buhay ng bawat isa, O God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba at dinadakila, O Diyos, sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Amen po. Yun nga po, no? Ayon po dito sa Isaiah 17, ulitin ko lang, 12 hanggang 14 po. Ang ingay ng napakaraming tao ay parang ugong ng karagatan. Rumaragasa ang mga bansa na parang hampas ng mga alon. Nagkakaingay ang mga bansa na tulad ng daluyong ng tubig. Ngunit, sabi dito, pinigil sila ng Diyos. At sila'y tumakas parang alikabok na inililipad ng hangin sa ibabaw ng burol at dayaming tinatangay ng ipo-ipo. 14. Sa gabi nagsasabog sila ng sindak, ngunit pagsapit ng umagay wala na sila. Parang nangyayari din sa atin nung mga unang araw ng ating lockdown, medyo ang lahat po ay nataranta nung mag-lockdown, mabalitaan ang pandemic na meron ng ating bansa o ang ating mundo, nagkaroon nga ng COVID-19, ang ating bansa, ang ating mundo, nataranta ang mga tao, nagkaroon ng takot, nag-isip, yung iba ay nataranta sa pamimili, ng alcohol, ng face mask, at mga pagkain, at kung ano-ano pang mga pangangailangan, yung mga disinfectant sa bahay, lahat po yan naranasan. Nag-ingay ang mga tao sa ating bansa, sa ating mundo, nataranta po ang lahat. Nag-isip, nag-alala, lalong-lalo na yung mga matatanda, yung mga magulang, paano na, tapos tayo pa nga, yung may mga anak pa na maliliit, lalo-lalo pa, yung mga baby, talagang nag-ingay ang napakaraming tao. Sabi dito ay parang ugong ng karagatan. Nataranta po ang lahat ng tao.
Dahil nga po sa pandemic na meron ang ating mundo. Ano po, ganun po din kagaya dito nangyari sa lahat. Lahat tayo nag-iisip, paano na? Hanggang sa tumatagal, ano po, nag-lockdown na ang maraming bayan, maraming bansa, ano po, sa ating mundo. O halos buong mundo, ano po, ay nag-lockdown dahil sa pandemic, ano po, lahat nag-alala, hindi lang po ako, lahat po. Siyempre, lalo-lalo na po ang ating presidente, ano po, dito sa ating Pilipinas, ang ating presidente Duterte, ano po, nag-alala siya, nag-isip siya, ano po. Ganon din ang mga maraming presidente sa bansa, mga kasamahan niya sa pamahalaan ng ating presidente, mga mayors, ano po, nag-isip kagad yan ng paraan na kung papaano makakasurvive, makakatulong sa bawat pamilya. Ano po, yan po ang mga inisip. Tayo rin kung paano natin na natutulungan din ang ating pamilya. Ano po, paano na ang ating gagawin na wala ng trabaho, na wala ng kita. Ano po, marami nag-lockdown. Ano po, bawal lumabas. Ano po, kaya tayong lahat ay napaisip. Napaisip ng napaisip. At ang karamihan naman ay lumapit sa ating Diyos, no? Siguro halos lahat po tayo lumapit sa Diyos, nanalangin, ano po. Maraming lumapit talaga. Sabihin na natin na may mga nagbalik loob o maraming nagbalik loob sa ating Diyos. Humingi ng tulong, ng awa, ng tulong, ng gabay, ng proteksyon, ano po. Yan po ang mga inisip natin lahat, no? Dahil sa nangyayari sa ating bansa. Nagkagulo, nagkaingay, ano po. May mga tao pang nag-iyakan, ano po, dahil sa nangyayari. Tapos nagka-lockdown, ano po, maraming namatay. Maraming nagkasakit, maraming nahawa, maraming nagutom, maraming nawalan ng trabaho, ano po. Maraming hindi nakauwi sa kanilang mga lugar, sa kanilang mga probinsya dahil sa lockdown. Ang iba naman na nagtatrabaho kung saan man ay binenta na yung kanilang mga paninda o yung kanilang hayop, ano po, kagaya ng mga kabayo, yung dahil sa kalesa, ano po, at umuwi na lang sa kanilang mga lugar. Ayan po ang mga nakakaawa o nakakabagabag ng ating mga puso't isipan, ano, na dahil sa nangyayari sa ating bansa. Maraming umuwi dahil walang trabaho dito sa lugar o sa Maynila man, yung iba umuwi na ng probinsya. Pero hindi naman po nagpabaya ang ating mga pamahalaan, ang ating mga mayors, ang ating presidente, ano po, tumulong naman, nagbigay naman, ano po. Nagpapatuloy pa nga sila, ang karamihan ngayon, sa pagtulong, sa pagbigay ng mga sinasabing ayuda, ano po, tumulong ang iba't ibang pamahalaan din. Pero yun nga, hanggang ngayon po, meron pa rin tayong problema, meron pa rin tayong pandemic, nagkakagulo pa rin, no? Lumuwag ng konti, ano po, nagtrabaho ang iba, nakalabas ang iba, nag-business, tinuloy ang business na kahit papaano ay 50% lang, yung iba baka 30% pa ang mga sasakyan, ano po, bus, ano po, nagkaroon, bumiyahe, pero halos 50% lang ang dapat sumakay o bumiyahe, ano po. So marami pa rin. Tapos ito po, bumalik sa GCQ ang maraming lugar. Ano po, nakakapag-isip talaga tayo ng ano ba talaga ang gagawin natin? Ano ba talaga ang mangyayari sa ating buhay at sa ating mundo? Pero yun na nga, salamat din sa ating Diyos dahil nandyan siya para sa atin. Nandyan naman po siya talaga, hindi siya nawawala sa atin. Tayo lang ang minsan ay lumilis at nakakakalimot sa Kanya. No? Sa dami ng ating suliranin, sa dami nating ginagawa, ano po, yun po, kuminsan siya po ay ating nakakalimutan, pero siya po ay nakatingin lamang sa atin, nag-aantay na ikaw mismo ay lumapit sa Kanya. Kaya po, sana, ano po, wag po natin idahilan itong nangyayari sa atin, no? Na marami akong isipin, marami akong problema. Opo, lahat po tayo dumaranas niyan. Pero nandyan po ang ating Diyos, wag natin siyang kalimutan. Lumapit po tayo. Siya lang ang makakatulong sa atin. Wala pong imposible sa ating Diyos. Yun po ang totoo. Wala pong imposible. Kung ikaw
kung tayo mismo ay lalapit ng taos puso at kaluluwa, magtitiwala ng buong puso at kaluluwa sa Kanya, pakikinggan niya tayo at ibibigay niya ang iyong kahilingan. Ano po? Yan po ang ating Diyos. Mapagmahal ang ating Diyos. Hindi nagbabago. Tayo lamang mga tao ang madalas magbago sa Kanya. Ano po? Tuloy po natin ito. Ulitin ko lang, ang ingay ng napakaraming tao ay parang ugong ng karagatan. Rumaragasa ang mga bansa na parang hampas ng mga alon. Sabi po. 13. Nagkaingay ang mga bansa na tulad ng daluyong ng tubig. No? Lahat ng bansa, kagaya ng sabi ko kanina, nag-ingay, nagka-problema. No? Ano po, talagang nataranta sa dami ng nangyayari, sa dami ng namatay, sa dami ng nagkasakit. No? Mababalitaan po natin yan at alam po natin yan. Iba't ibang bansa po. May mga bansa talaga na napakaraming namatay, napakaraming nagkasakit, ano po, napakaraming nagkakahawaan. Alam po natin yan. Kaya po, sabi nga dito, nagkakaingay ang mga bansa na tulad ng daluyong ng tubig. No? Napakaraming nag-iingay, ano po. Ulitin ko lang, sabi dito, 13, nagkaingay ang mga bansa na tulad ng daluyong ng tubig. Pero ngunit, pinigil sila ng Diyos at sila'y tumakas. Ano po, napakaganda po. Ngunit, pinigil sila ng Diyos at sila'y tumakas. Pipigilin po yan ng Diyos. Hindi po tayo pababayaan ng ating Diyos. Alam ko po yan. Dapat po natin i-claim yan dahil tayo lumalapit sa Kanya. Dahil tayo totoong lumalapit, totoong nagbabago, totoong nagsisisi sa ating mga kasalanan. Tayo lumalapit na ng buong puso at kaluluwa sa ating Diyos. Tayo humihingi ng tulong, ng awa, ng gabay. Kaya tayo Kanyang pagtatagumpayin. Hindi po niya tayo pababayaan. Mahal na mahal po tayo ng Diyos. Tayo lang minsan, kagaya ng sabi ko, ang nakakakalimot sa Kanya, sa dami ng ating isipin, sa dami ng ating problema. Lahat po tayo dumaranas yan. Problema, paghihirap kung minsan, kagipitan kung minsan, kagutuman kung minsan. May mga tao dyan, hindi lang minsan na talagang nagugutom, naghihirap. No? Pero ang kailangan po natin ay tumawag sa ating Diyos ng buong puso at kaluluwa. Lumapit, magbalik loob ang bawat isa sa atin. Yun po ang kailangan natin. Lahat po tayo, hindi lang ako. Ako po, alam ko po sa sarili ko na kailangan ko ang Diyos. Kailangan natin ang Diyos. Kung wala ang Diyos, wala rin tayo. Kaya tayong lahat na ginawa ng Diyos, binigyang buhay, magbalik loob tayo sa ating Diyos. Lumapit na tayo sa ating Diyos. Inaantay lang po tayo ng Diyos. Tinatawag nga po niya tayo eh. Di ba po? Meron po tayong napag-aralan ng mga nakaraan na tinatawag po niya. Sabi niya, tayo'y magpaliwanagan. Lumapit kayo sa akin at kayo aking pakikinggan. Sinabi po niya yan at pangako niya sa mga taong gustong lumapit, gustong magbago sa Kanya ng buong puso at kaluluwa. Kaya ang lahat ng yan na nangyayari sa atin, paghihirap, kagutuman, yan pandemic na yan, yan virus na yan, no? Ano pong darating pa, pipigilan yan ng Diyos. Sabi nga dito, ngunit pinigil sila ng Diyos at sila'y tumakas. Tatakas na yan. Aalis na yan in Jesus name. In Jesus name. Tatakas na yan. Yung pandemic natin na yan, yung virus na yan, in Jesus name. Patatakasin na yan ng ating Diyos. Aalis na yan sa ating mundo. Lilinisin na ng ating Diyos ang ating bansang Pilipinas, ang ating mundo. Magiging maayos na dahil tayo totoong lumalapit sa Kanya. Nagtitiwala ng buong puso sa Kanya. Tayo lumalapit at nagbabalik loob. Kaya tayo Kanyang pakikinggan. Lahat ng tinawag niya, pakikinggan niya at pagtatagumpayin niya. Amen. And amen. Ano po? Sabi po dito, sabi nga, di ba, ngunit pinigil sila ng Diyos at sila'y tumakas, parang alikabok na inililipad ng hangin sa ibabaw ng burol at dayaming tinatangay ng ipu-ipo. Ganun sila tatangayin. Aalisin sa ating bansang Pilipinas. Aalisin yung virus na yan. Lahat ng yan, paghihirap na dinaranas natin, aalisin ng Diyos. Hihipan niya ng mga ipu-ipo, dadalhin yan kung saan, sa malayong lugar.
Hindi na dadapo sa mga bansa-bansa yan. Tuluyan na mawawala yan. Tatangayin ng ipu-ipu yan. Parang dayaming tinangay ng ipu-ipu. Mawawala silang lahat sa isang iglap dahil walang imposible sa ating Diyos. Yan ang kanyang pangako. Tinatawag po niya tayo. Pangako niya na pakikinggan niya tayo at ibibigay ang ating kahilingan at panalangin sa kanya. Ganun po niya tayo kamahal. Basta yung puso natin. Kasi po nakikita ng Diyos yan. Nakikita po tayo ng Diyos. Nakatanaw ang ating Diyos. Nakikita niya ang ating puso. Bibigkasin pa lang natin, alam na ng Diyos. Pero inaantay lang po niya tayo na tayo lumapit ng buong puso at kaluluwa, magbalik loob ng totoo. Yun po ang kanyang inaantay. At sa paglapit natin sa kanya, sa pagdinig niya sa ating panalangin, ibibigay niya na ang ating panalangin. Aayusin niya na ang buhay mo, ang buhay ko, ang buhay natin lahat. Mawawala na ang virus na yan. Magsisimula na tayo ng mas maayos na buhay, mas masayang buhay, bawat isa, mas masaganang buhay, mas tagumpay na buhay dahil kasama na natin ang ating Diyos na buhay. Amen. Sabi pa po dito sa 14, lastly po, sa gabi magsasabog sila ng sindak. Kung kailang gabi, kung kailan natutulog tayo. Ngunit pagsapit ng umagay, wala na sila dahil pinigil sila ng Diyos. Dahil inilipad ng hangin sa ibabaw ng burol. Tinangay ng ipu-ipu ang lahat ng yan. Pero ganun din, ganun po kung tayo po talaga ay nagtitiwala sa ating Diyos. Kahit natutulog tayo, hindi tayo dapat mag-alala. Dahil protektado tayo ng ating Diyos. Dahil nakalukob sa atin ang kanyang makapangyarihang proteksyon. Hindi tayo mababagabag. Matutulog tayo ng mahimbing, masarap. At paggising natin, kagaya ng sabi dito, ngunit pagsapit ng umagay, wala na sila. Wala na lahat yan. Wala na. Dahil tutulungan tayo ng Diyos. Gagabayan tayo ng Diyos. Poprotektahan tayo ng ating Diyos. Basta magbalik loob lang tayo. Kalimutan na ang mga masasamang iniisip, masasamang ginagawa. Kalimutan na natin makagawa ng kasalanan. Maging malinis na ang ating puso't isipan. Maging mapagmahal na tayo sa ating Diyos at sa ating kapwa ng buong puso at kaluluwa. Napakaganda po ng ating pinag-aralan. Ito po kasing devotion na to, ito yung pangyayari sa mga lugar na na kagaya ng Babylonia, Assyria, Damasco. Yan po, ito po yung istorya nito ay itong devotion na to ay yung paggapi, pagtalo, pagwasak, pagparusa ng Diyos doon nga sa mga bansang nabanggit ko kagaya ng Babylonia, Assyria, sa mga Filisteo at Moab, pati sa Damasco. Ito yung pagpaparusa niya sa mga tao nga nagkasala, dumurog, naglupig sa iba't ibang bansa. Pinarusahan niya ang mga to, makasalanan. Ang sabi dito, itong mga taong to nagkasala sa ating Diyos, kaya nilupig, tinalo ng ating Diyos ang mga lugar na yan, ang mga bansang yan, ang mga taong yan, yung mga Filisteo, mga Moab, tinalo, ginapi, pinarusahan, winasak ng ating Diyos. Pero tayo ay nagbabalik loob na nga sa ating Diyos ng buong puso at kaluluwa. Kaya hindi niya tayo pababayaan. Pangako po niya yun sa atin. Di ba po, sabi niya, ali kayo, tayo magpaliwanagan. Papakinggan niya ang ating mga sasabihin sa kanya, ang ating panalangin. Bibigay niya sa atin yung ating panalangin. Dahil buong puso na tayong lumalapit sa kanya, nagbabago tayo. Wala nang galit, asar, inis, yabang sa ating mga puso at pagkatao. Tayo nagpapakalinis na lumalapit sa ating Diyos. Kaya tayo ay kanyang pakikinggan. Ngayon mismo, sa oras na to, pinapakinggan ka ng ating Diyos. Pinapakinggan tayo ng ating Diyos. Amen po. Sabi nga po, Exodus 14:14, kung inyo pong natatandaan, Exodus 14:14. Sabi po dito sa English, the Lord will fight for you. Sabi niya. And all you have to do is keep still. Siya na lalaban para sa atin, di ba po? Siya na mangunguna sa labang ito.
No, dahil tayo nagtitiwala na sa Kanya. Dahil tayo nagbabalik loob ng buong puso at kaluluwa. Uulit-ulitin ko po. At inuulit-ulit ko na tayo nagbabalik loob na sa ating Diyos. Nagsisisi sa ating mga kasalanan. No? Kaya ang sabi sa atin ng Diyos at pangako niya to sa atin, Exodus 14:14 po. The Lord will fight for you. And all you have to do is keep still. Ano po? Sabihin mo po yan sa iyong kung may katabi ka man. The Lord will fight for you. The Lord will fight for me. Ano po? Sabi po dito sa saling Tagalog, ipagtatanggol kayo ni Yahweh, pumanatag lamang kayo. Napakagandang pangako. Napakagandang sinasabi sa atin ng Diyos. Ano po? Napakaganda. Yeah. Exodus 14:14. Be still lang, sabi ng Diyos. Lalaban ako para sa iyo. Ipagtatanggol kita. Yan po ang pangako ng ating Diyos sa bawat isa sa atin. Sa iyo, sa iyong pamilya, sa iyong mga mahal sa buhay, sa iyong kapitbahay, sa iyong mga kaibigan, sa ating bansa, sa ating presidente, sa kanyang mga kasamaan at pamilya, sa ating mga mayor, sa ating mayora dito sa Santa Rosa, Laguna. No? Sa atin lahat, yan ang kanyang pangako. Sabi niya, ulitin ko lang, napakasarap basahin. Exodus 14:14, sabing ganyan. The Lord will fight for you. And all you have to do is keep still. Amen and amen. Napakagandang pangako ng ating Diyos sa atin lahat. Hindi lang sa akin, kundi sa inyong lahat. Sa ating lahat na tao. No? Dahil tayo ngayon ay narito sa Kanya. Sa Kanyang presensya. Nakikinig tayo sa Kanyang mga salita. Nagtitiwala tayo sa Kanyang mga salita at pangako sa atin lahat. No? Nandito tayo, nakikinig. Nagbabasa ng Kanyang mga salita. Lumalapit ng buong puso at kaluluwa. Buong Pilipinas, buong mundo. Buong Pilipinas, lahat ng tao sa Pilipinas, sa buong mundo, Kanyang pagtatagumpayan, protektahan, Kanyang ipaglalaban. Be still, sabi niya. Be still. Ano po? Amen and amen. Napakabuti ng ating Diyos sa atin. Napakagandang pangako. Napakaraming pangako ng ating Diyos sa atin. Panghawakan po natin ang Kanyang pangako. Isabuhay po natin ang bawat pangako ng ating Diyos na ating naririnig, na ating nababasa. Ano po? Huwag niyo pong kalilimutan ang lahat ng salita ng Diyos. Dalhin po natin yan. Isabuhay hanggat tayo ay nabubuhay. Tayo po ay manalangin. Magsiyoko po tayo. Ihanda natin ang ating puso at isipan sa pakikipag-usap muli sa ating Diyos. Siya ay makikinig. Tinatawag niya tayo. Tinatawag niya tayo. Tinatawag ka ngayon ng ating Diyos. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Holy Spirit. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli po, nagpapasalamat kami sa umagang ito sa katagumpayan mismo ng aming gawain ngayong umagang ito. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat sa iyong mga salita na aming nabasa, narinig, napag-aralan na naman ngayong umaga. Salamat, Lord, sa iyong tinding pangako sa amin lahat. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Dahil tunay nga ang iyong pagmamahal sa bawat taong lumalapit, nagbabalik loob sa iyo, sa lahat ng tao, O God. Tunay nga yung pangako sa amin na hindi mo kami pababayaan, poproteksyonan mo kami, ipaglalaban mo kami. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Lord, sa paglaban mo sa aming bansang Pilipinas. Dahil sabi mo nga, ititigil mo na ang yan. Lilinisin mo na. Tatangayin sila na parang dayami, O God. Tatangayin sila ng ipo-ipo, O God. Ang nangyayaring ito sa aming bansa, sa aming bansang Pilipinas at sa mundong ito. Aalisin mo na at lilinisin ang lahat ng yan. Magiging maayos na ang buong mundo. Magtatagumpay kami lahat. Lalong-lalo na ang aming Presidente Duterte, O God, dito sa Pilipinas.
ang mga presidente rin na totoong nagtitiwala sa iyo, ang mga presidenteng may takot sa iyo, kasama ng kanilang pamilya at mga kasamahan sa pamahalaan, sila inyong poproteksyonan, pagtatagumpayin at gagabayan, O God. Sasamahan, O God. Ganon din ang lahat ng mayor sa buong mundo, sa buong Pilipinas, O God. Sa Maynila, Davao, O God, dito Santa Rosa, Laguna, Father God. Lahat ng mayor, Father God, Quezon City man, saan man, O God. Lahat ng mayor, gagabayan mo rin, pagtatagumpayan, poproteksyonan, kasama ng kanilang pamilya at mga kasamahan sa pamahalaan, O God. Iingatan mo sila at gagabayan din, O God. Ganon din ang mga scientist, doktor, pulis, O God. Nurse, sundalo, Father God. Frontliners, Father God. Sasamahan mo rin sila at pagtatagumpayan. Poproteksyonan mo rin sila. Pati ng kanilang pamilya, O God. At mga kasamahan, O God. Lahat ng tao, kami, Lord, kami sa aming mga tahanan, ang mga taong, mga mahal namin sa buhay na nagtatrabaho, aalis, o nasa bahay lang, o lalabas lang, O God, aming mga kapitbahay, aming mga kaibigan, Father God, poproteksyonan mo rin kami lahat, gagabayan at pagtatagumpayin, sasamahan, O God, iingatan, na kahit kami natutulog, wala kaming aalalahanin, dahil binabantayan mo kami, dahil ikaw na ang bahala sa lahat ng labang ito. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat, Lord, sa iyong pangako. Salamat, Lord, sa iyong pagmamahal. Salamat sa iyong kabutihan, Lord. Salamat sa iyong biyaya, O God. Sa iyong mga salita na nagbibigay buhay, nagpapatatag sa aming lahat. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, O God. Lord, salamat po muli. And again, Lord, please, Lord, please, always bless us all and guide us all, Father God. At ang lahat ng may karamdaman sa mga oras na to ay pagagalingin mo na in Jesus' name, dahil yan din ang iyong pangako. Dahil ikaw din ay aming Diyos na manggagamot, ang aming dakilang manggagamot ay ikaw rin, O God. Salamat, Lord. Lahat ng klaseng karamdaman, lahat ng klaseng sakit, pagagalingin mo in Jesus' name. Walang imposible sa iyo, Father God. Dahil yan din ang iyong pangako. Dahil sila rin ay totoong lumalapit sa iyo, nagtitiwala, nagbabalik loob. Kaya sa mga oras na to, ang lahat ng may karamdaman, ang lahat ng may sakit, O God, ang lahat ng nagugutom, naghihirap, nalulungkot, Lord, ay iyong aayusin na ang buhay, pagagalingin na, pasasayahin, O God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, dahil kami iyong pasasaganahin, Father God. Lilinisin ang aming bansang Pilipinas at ang buong mundo, Father God. Aayusin muli ang aming mga buhay at magbabalik ang lahat ng kasiyahan, kagandahan sa aming bansang Pilipinas at sa buong mundo. Magiging maayos na ang lahat. Makakapag-umpisa na kami ng mas maayos na buhay na kasakasama ka, O God. Mas saganang buhay na kasakasama ka. Mas tagumpay na buhay na kasakasama ka, O God. Thank you, Lord, sa pagkakataong itong binigay mo sa amin. Salamat, Lord. Tunay nga ang iyong kabutihan at pagmamahal sa amin. Tunay nga, Lord. We praise you, Lord. We worship you, Lord. We glorify your name, Father God. Thank you, Lord. Your love endures forever. Thank you, Lord. Lord, pinupuri ka namin, Lord. Pinasasalamatan, sinasamba at dinadakila. Sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Amen po. Amen, amen. Amen talaga. Napakasarap magbasa ng salita ng Diyos. Napakarami niyang pangako na totoong tumatagos sa ating puso, na totoong kanyang mga pangako. Napakasarap manalangin dahil tayo binibigyan niya ng pag-asa, binibigyan buhay dahil siya'y nakikinig sa ating mga panalangin. Amen. Salamat pong muli. Salamat po. At doon po sa mga bago sa aking channel, ulitin ko lang po, mag-subscribe po kayo. Paki-like po yung ating mga videos na ating napapanood at yung notification bell po paki-click din po para updated po kayo sa mga iba ko pang i-upload na videos. Salamat po muli sa inyo. Salamat po sa lahat. Salamat sa inyo talaga. Salamat po. Mabuhay po tayong lahat. Mabuhay ang Pilipinas. At God bless po. God bless sa ating lahat. Salamat po.